Okay lang makahabol kaya? Ma'am Mary Jean? Wait lang po, Pastor, kung kaya po. Kaka-open ko lang kasi. Ating pong mga papel, no? Gusto ko pong dalahin flower na po kasi yung message dito. Po na ang bawat isa mapapalakas. No po? Ang ating pong text ay sa aklat ng John chapter 14. Ang sabi po dito sa na aking gagawin upang ay verse 14, kung kayo ano nga sa kaparan ko, ay na aking gagawin. At ang message po ito ay ang ating Panginoon. Then, sa naman dito sa verse 16, at idadalangin sa Ama at kayo pilipitan niya ng ibang aali upang siya sumainyo magpakayatan. Ulit po sa mga manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos sa aming Panginoon Jesus at nobay ng iyong banal na ito. Panginoon, maraming salamat po sa pilihin po, Panginoon. At saan narito po kami, pinag-isa po kami para sa isang platform. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa napakalaking pribilehiyo na patuloy kami sa magbubuloy po ng iyong kami patuloy na may taas sa buhay. Hayaan mo po, O Diyos, patuloy po namin kayong paglinturan ngayong gabi. Yung Panginoon na malitas namin, yung gabi sa amin po buhay. Salamat po. At tunay nga, Panginoon, sabi mo nga po, kung nasa doon ang Spirit, Panginoon, patuloy kang magpapalaya ng mga may suliranin. Patuloy kang magpapagaling ng mga may karamdaman, Father God. Patuloy kang kikilos, Panginoon, at malaya kang kumilos sa aming kapitnaan sa makapangyarihan mong kaparaan ng Panginoon. Maraming pong salamat, O God. At kiniklaim ko po ang katagumpayan ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya gusto kong lagyan ng topic. No? Ang ating pong topic ay Jesus is the answer. Amen? Dahil sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 13, I will do whatever you ask in my name. So the Father may glorify the Son. Hallelujah. Okay. Mami help. Kasabutan sa lahat-lahat. Ang sabi po niya dyan, kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, lumapit sa pananampalataya. Ay, kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, ay meron gusto na sabi nga mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso. Diba? In 1/2, in the 3/4. Okay. Kundi pagtiwala. Jesus is the ating suliranin. Meron po akong points na 7 points na nagsasaad na ang Panginoon lang ang pag-asa natin. Hindi natin matatagpuan ang pag-asa sa kung ano paman. Kaya nga sabi ko, kung ating binuhay ulit, natin sinabi na patuloy
sabi ng Panginoon, mga maaga, marami pong umaangkin. Pero kaya sa ni Lord, amen? Natin, siya na tuloy po. Tuloy namin pumipisa na yung aking boses. Praise the Lord. So, saan tayo? Number one, okay. Jesus is the answer. Number one, hallelujah. Ang sabi dito sa the book of Chapters, verse 35. Hallelujah. Ang sabi po ng Panginoon, that I he that come to me and believe on me shall never teach. Hallelujah. Verse 48, I am bread of life, sabi ni Jesus. Hallelujah. Verse 50 or 51, I am the living bread. Amen. Kung tilapay ng buhay na bumalik sa kung ito, siya yung buhay mapakailan o ang tilapay na ibibigay ng ating laman bubuhay ng sanlibutan. Amen. Number one, hallelujah, I am the bread of life. Sabi ni Jesus, amen. Siya lang ang bread of life. Hallelujah. Amen. Minsan kasi alam niyo ano, yung itinuro ng Panginoon sa akin sa mga alagad niya kung paano manalangin. Ang sabi ng Panginoon, lagi ko rin ini-example ito kasi nga sa logic no ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, pag manalangin kayo ay ganito, bigyan ko ng pagkain sa araw-araw. Di ba? Ang masabihin ni Lord bigyan mo ako ng pagkain sa hanggat ako'y nabubuhay. O bigyan mo ako ng pagkain hanggat ako'y, alam niyo, sa loob ng 10 taon o ilang taon. Bigyan mo ako ng pagkain sa gitna ng krisis, sa gitna ng tag-ulan, parang gano'n sa gitna ng kawalan. Pero sabi ni Lord, bigyan mo pagkain sa araw-araw. Bakit? Kasi gusto ni Lord, 100% makita niya tayo na araw-araw na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Lagi nating tandaan, number one, sabi ni Jesus, I am the bread of life. Hallelujah. Kaya nga, sabi ni Jesus, I am. Kasi maraming umaagaw. Amen. Maraming umaagaw. Hallelujah. Akala nila, no, actually, yung mission ni Lord, kung ating mapapansin, ano po, ang ating Panginoon ay nung napako siya sa krus ng Calvary, edad 32 or 33 years old siya. 32 and a half. Pero yun, parang bata pa, di ba? Pero sa dami sa iksi ng kanyang ministry, nakita natin kung paano nagpagaling ang Panginoon, kung paano bumuhay ng patay, kung paano kumilos, po, sa makapangyarihang paraan. Siya ng tao, kahit saan siya magpunta ng mga panahon na yon, no? Inahabol-habol siya ng tao. Kahit na nasa bangkata siya, talagang inaantabayanan siya. No po. Pero noong siya po'y na-crucify na sa krus ng Calvary, yung mga pinagaling niya, yung mga pinakitaan niya ng himala, no po, sila pa yung umusig sa kanya. Ibig sabihin, yung mga taong ito na kanyang tinuruan, ang hangad lang nila yung milagro. Ang hangad lang nila, no po, yung mga pagkain, material. Ang hangad lang nila yung gumaling sila. Pero sabi nga
Ah, kaya noong ang ating Panginoon po ay nandoon na sa krus ng Calvary, iniwanan siya. Ano po? Hallelujah. Lagi nating tandaan, Jesus is the bread of life. Hallelujah. Tayo po'y lumalapit sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay buhay. Siya yung tinapay ng buhay natin. Amen? Hallelujah. Hindi dahil sa kung ano pa mang mga milagro or ano pa mang mga blessings man yan or ano pa man. Hallelujah. No po, dahil tayo sumusunod sa Panginoon dahil siya po ang Panginoon na kailangan natin. Amen? Bread of sabi. Number 2, hallelujah. Ang number 2 ko po mga kapatid ay sulat po ng John chapter 8 verse 12. Amen. John chapter 8, 12. Glory to God. Then speak Jesus again unto them and saying, I am the light of the world. Hallelujah. Glory. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Praise God. Hallelujah. Number 2, mga kapatid. Jesus said, I am the light of the world. Amen. Sabi sa John chapter 5 o chapter 9 verse 5, John chapter 9 verse 5, sabi dito, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Kapag tayo, alam nyo po ang buhay natin, ang liwanag ay ang ating Panginoon. Hindi natin masusumpungan ng liwanag kung saan pa man. Tanging ang Panginoon lang. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the light of the world. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, magliliwanag po tayo. Parang Meralco lang yan, awit ng Meralco, may liwanag ang buhay. Kapag ang isang Kristiyano o isang tao ay makipag-isa sa Panginoon, hallelujah, babaguhin ng Diyos ang ating direksyon. Yung buhay natin babaguhin niya. Sabi nga, hallelujah, yung mga lumipas na, kakalimutan ng Panginoon. No po? Kapag tayo nakipag-isa sa Panginoon, isa na tayong bagong nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Wala na yung bulok na pagkatao natin. Ngayon tayo ay bago na. Amen. Hallelujah. Tayo po hindi na tayo tatawagin sa nakaraan, kundi tatawagin na tayo ngayon na tayo po'y mga mananampalataya na ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Jesus lagi, I am the light of the world. Amen. Kaya nga sabi nga dito, kaya nga sinabi na ni Jesus na I am, kasi siya lang talaga yon. Marami po kasing umaagaw. Amen? Maraming umaangkin. No po? Maraming umaangkin. Pero lagi nating tandaan. Sabi ni Jesus, siya lang ang tanging liwanag. Amen? Number 3, mga kapatid po, ang number 3, controversial. Inaangkin ng karamihan ito, mga kapatid. Hallelujah. Maraming umaangkin po dito sa number 3. John chapter 10 verse 7. Hallelujah. Sabi dito John chapter 10 verse 10 and 9. Ang sabi ni Jesus, muli nga sinabi sa kanisa, uuin ng mga tupa. Hallelujah. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Hallelujah. Number 3, sinabi ni Jesus, I am the door of the sheep.
Siya ang pintuan ng kaligtasan. Siya ang pintuan. Hallelujah. Natin, tayo, mga tupa. Ang pintuan natin ay ang ating Panginoon. Ang kaligtasan natin ay ang ating Panginoon. Inaangkin po yan ng mga Jehovah, mga Manalo, lahat ng mga kulto inaangkin nila na sila yung maligtas. Pero sabi ni Jesus, I am the door. Siya ang tanging pintuan. Amen. Kaya be aware sa ating panahon, mga kapatid. Maging aware tayo. Jesus is the answer. Hallelujah. Si Jesus po ang sabi nito. Amen. Hindi si Manalo. Sorry to say, pero kailangan natin na maging nananampalataya. Hallelujah. Hindi sinabi ni Smith ito. Amen. Hindi sinabi ni Soriano ito. Hindi sinabi no kung sino pa man. Si Jesus ang nagsabi. Hallelujah. Sabi ni Jesus, I am the door of the sheep. Amen. Siya po ang pintuan. Hallelujah. Ng kaligtasan natin. Wala nang iba. Hallelujah. Sabi nga na Acts chapter 4 verse 12 na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas natin, kundi ang pangalan lang ng Panginoon. Amen? Oh, glory to God. Hallelujah. Purihin ka aming Panginoon. So, yung po mga kapatid, number 3, sabi ni Jesus, I am the door of the sheep. And then number 4, John chapter 10. John chapter 10. Hallelujah. John chapter 10 verse 11 and 14. Jesus said, I am the good shepherd. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor. Ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Verse 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Ang sariling akin ay nakikilala ako. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. Kilala ni Jesus. Kilala po ng ating Panginoon ang Kanya. Kilala po ng Panginoon ang puso, ang laman ng puso po natin. Kilala tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kapag sinabing kilala ka ng Panginoon, kahit nandoon ka sa circumstances na para bagang wala ka ng pag-asa, na para bagang hindi mo alam kung saan patutungo yung sitwasyon na mayroon ka. Hindi mo alam kung paano mo masusolve o paano mo mapagtatagumpayan yung laban na mayroon ka. Lagi nating tandaan. Sabi ni Jesus, siya ang mabuting pastor. Kilala niya ang kanyang mga tupa. Kilala tayo ni Lord. Alam niyo po, kapag ka nasa puso natin at nasa isip natin na kilala tayo ng Panginoon, kahit wala ka ng kakampi, kahit na ikaw ay, alam niyo yon, yung bang sitwasyon baga na makikita mo halos lahat sila kritiko mo na, parang ganon. Alam niyo yung ganon. Pero kilala ka ng Panginoon. Minsan iniaalaw ng Lord yung mga bagay na problema, suliranin, dahil alam niya, after ng problema, after ng suliranin, lalakas ka. Yes, wala pong tao na nagiging matibay na hindi dumaan sa problema. Actually po, lahat ng mga tao na dumaan at dumanas ng mga imposibleng problema, yung mga mabibigat na problema,
Yung mga mabibigat, madidilim na mga suliranin, sila yung mga taong malalakas ngayon. Sila yung mga taong hindi kailanman susuko ngayon. Kaya kapag may problema po tayo, may suliranin po tayo, pasalamat tayo sa Diyos. Dahil alam niya, kaya natin yan. Kilala tayo eh. Di po ba? Alam niya yung laman ng puso natin. Hallelujah. Kung dumating man yung time, hallelujah, na halos wala ka ng kakampi mo ang Diyos. At after the rain, there's a rainbow. Sabi nga eh. Di po ba? Sabi nga nung aking kaibigang pastor, ang grabe mag-encourage. May problema ka? Grabe yung problema mo. Okay yan, vitamins yan. Sabi niya gano'n. Yung problema ay ginagawa niyang vitamins. Grabe. Amen? At totoo po yun, mga kapatid. Dahil ako rin po'y dumanas din sa problema. Hindi lang finances, no? Yung nangyari sa asawa ko, nakita ko yung problema, isang iglap talaga. Alam niyo yung ganon? Halos wala ka nang mapuntahan. Sabi ko nga noon sa lugar namin, almost 2 years na yung problema namin. Yung mga kapitbahay ko, akala nila paglabas ko, parang zone place yung lugar namin. Dahil lahat halos nalapitan na sa mga problema. Nalapitan ko na, gano'n. Nahingihan ko na ng tulong, parang gano'n eh. Hanggang sa wala na talaga. No po, minsan nga naglalakad ako para lang mabili ko yung gamot ng asawa ko. Dahil kailangan talaga. At doon sa surgery, papunta doon sa butika, napakalayo. Pagka ako po'y nag-arkila ng tricycle noon, hindi ako kukunin ng 300 lang. Dahil mula doon sa surgery hanggang sa butika, maabot siya ng 3 to 4 kilometers. Yun lang talaga yun. Yung panahon na yun, pandemic, nilakad ko po talaga yun. Niiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sabi ko gano'n. Nawa po naman ay tapusin mo na yung problema kong ito. Sabi ko gano'n. Tapusin nyo na, Panginoon. Habang naglalakad ako, niiyak ako talaga. Sabi ko, tapusin nyo na, Panginoon, yung problema ko. Kasi maintindihan mo naman eh. Mararamdaman mo naman, bigat na bigat ka na sa problema. Tapos biglang may dumaan. Kilala ako, naka-tricycle. Sabi niya, Pastor, brother, sabi niya gano'n, bakit ka naglalakad? Kasi nga doon sa lugar na yun, pandemic, ano yun eh, iwan ko ba, pag naglakad ka sa kalsada na yun, parang ang isip ko, wala akong pamahay. Parang hindi ako naglalakad. Sinusukat ko lang ang mamanahin ko sa Panginoon. Sabi kong gano'n. Pero sa kulong hindi problema, palakasin mo ako. Yes, wala naman ako choice, Panginoon. Sabi ko, sa problemang ito, palakasin mo ako. Huwag mong hayaan na lumayo ang puso ko. Huwag mong hayaan na mapanghinaan ko. Huwag mong hayaan, Panginoon, bigyan mo po ako ng sapat na kalakasan para mapagtagumpayan ang mga pagsubok at problema. Praise God. Purihin ang Panginoon. Actually, pandemic po yun. 3 beses kaming COVID. Pero after noon, mga kapatid, yes, yung kaya may problema at suliranin, wala yan. Kaya mas mabigat pa yung naramdaman ko noon. Parang ganun pa. Di ba? Kaya mabuti po ang ating Panginoon. Amen? Mabuting pastor. Ako ang mabuto ang nakikilala ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Kilala natin si Jesus. Kilala natin ang Panginoon natin na kailanman hindi siya magpapabaya. Amen. Ang Panginoon po natin ay Waymaker God. Our God is a miracle-working God sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Glory to Jesus.
Hallelujah. And then number 5, ang number 5 ko po mga kapatid ay sa aklat ng John chapter 11 verse 20. 11:5, sabi ni Jesus, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, sabi po niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan, ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Wow! Praise the Lord! Sabi ni Jesus, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, I am the resurrection and the life. Yes, alam niyo po, panandalian lang tayo sa mundong ito. Napakaiksi po ng buhay natin. Sabi nga ni Peter, ni Apostol Peter, ang 1,000 taon, ang 1,000 taon, ang 1,000 years sa atin, isang araw lang sa Panginoon. Biruin niyo po yung iksi ng buhay natin. Hallelujah. Ngayon ay 2024 or 2025 na sa susunod. Parang 2 araw lang sa Lord. Biruin niyo yun. Lahat tayo papanang, lahat tayo mawawala, lahat tayo lilipas, lahat kukupas, lahat ng makikita natin, mapaparang. Pero lagi nating tandaan, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Mamatay man tayo physically, pero bubuhayin tayo ng Panginoon na makasama natin siya. Amen? Sabi ni Jesus, siya po yun. Hallelujah. Siya lamang po yun. Hallelujah. Ako, sabi ng Panginoon, ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay o mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Lagi nating tandaan, huwag tayong matakot. Amen. Hallelujah. Huwag tayong matakot na gampanan ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Huwag tayong matakot. Sabi nga, ano po, ang mabuhay, ang mamatay kay Kristo'y pakinabang. Amen. Hallelujah. Jesus is the resurrection and the life sa ating buhay, mga kapatid. Moving forward lang tayo. Amen. Hallelujah. Number 6. Ang number 6 ko po, glory to God, napakaganda rin number 6 na. John chapter 14 verse 6. Wow. Alam natin yan. Jesus answered. Ayan, si Jesus po. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala na pong iba. Hallelujah. Amen. Wala sa dating daan. Wala sa lumang daan. Amen. Wala sa kung ano pa mang daan-daan. Hallelujah. Nasa Panginoon ang tunay na daan. Nasa Panginoon ang katotohanan. Nasa Panginoon ang buhay. Amen. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hallelujah. Hindi tayo mapaparoon sa piling ng Ama kung hindi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. Amen? Maraming sabi ko nga no? Kaya nga may I am, sabi ni Lord. I am, sabi ni Lord. Siya lang Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga I am. Sabi ko, Lord, anong message mo? Kasi maraming umaagaw. Maraming umaangkin. Alam niyo yung ganon na word? Hallelujah. Pero si Jesus lamang po ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala na pong iba. Amen? Hallelujah. And then lastly, mga kapatid, panghuli na tayo. To God. So, gagaling na po ako. Amen? John chapter 5 verse 1 o 15 verse 1. Hallelujah.
ni Jesus, I am the true vine, and my Father is the gardener. Hallelujah. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Alam niyo po, hallelujah, ito po yung isa sa very powerful message ni Lord, na siya po yung true vine. Amen. Tayo yung sanga. Siya yung puno. Tayo yung sanga. Sabi ko nga noon, nung hindi pa ako mananampalataya, napahirap din na ako'y mapapasag itong gawain. Hindi ko nga akala sa araw maglilingkod ako sa Lord ganito. Yes, kasi ang aking filosofiya nung araw, pag nakakapakinig ako, nagtitestimony, nasa tao yan, sabi ko nung araw eh. Nasa tao yan, sabi ko noon, hindi ko pa nakilala si Lord. Ang tao, kung gusto niyang magbago, kahit saang sekta ang papasukin niya, magbabago yan, sabi ko nung araw. Pero hindi pala totoo yun. Pandaraya lang pala ng aking kaisipan noon. At sabi ko nung araw, ang pinaka number 1 na problema ng tao, pera, kahirapan, kawalan, lalo na pag malubhang karamdaman. Sabi ko noon, yan ang number 1 na problema ng tao. Pero nung binasa ko po ito, biyaya ni Lord, may nagturo sa akin at napunta ako sa John chapter 15 verse 7, ganon, kapag ikaw ay hiwalay sa akin, wala kang magagawa, sabi niya. Yes, God without man is still God, tama? But man without God is nothing. Hallelujah. Aanhin natin yung buhay kung wala tayong Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y nabubuhay na parang walang kabuluhan, sabi niya. So, ano ang dapat natin gawin? Sabi ni Jesus, I am the true vine. Manatili lang tayo sa Panginoon. Alam niyo po, pag binaba niyo po yung pagbabasa ng John chapter 15 verse 1, 2, 3, 4, 5, sabi ni Jesus, manatili ka sa akin at ang salita ko'y manatili sa iyo. At hingiin mo ang iyong naisin at ibigin at ibibigay ko sa iyo, sabi ni Jesus. Yes. Hallelujah. Dahil siya lang ang true vine. Siya lamang, mga kapatid. Kaya manatili lang tayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo manatili. Hallelujah. Faithful tayo kay Jesus. Faithful tayo sa Panginoon. Amen. Huwag tayong matakot. Alam niyo po, kapag tayo po ay nakakonect sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon, yung faith natin sa Panginoon, hallelujah, kahit hindi mo alam ang kasunod-susunod ka eh. Yes. Kapag faithful ka kay Lord, yung bang marubdob yung relationship natin sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Walang mahirap para sa atin. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Lord sa kanyang pagtuturo, sa kanyang presensya. Amen. Talagang Jesus is the answer sa buhay natin. Amen. Hallelujah. So yun lang mga kapatid. Ulitin ko po. Glory to God. Yung ating mga points. Yung ating topic. Jesus is the answer. Amen. Tanging ang Panginoon lang talaga ang kasagutan. Hallelujah. Maniwala tayo sa hindi. Ang Panginoon lang. Jesus is the answer sa buhay natin. Dahil sabi ni Jesus, Jesus said, hallelujah, sabi ni Jesus, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. And lastly, I am the true vine, sabi ni Jesus. Amen? Tayo po'y manalangin. Father God, salamat sa munting paalala mo sa amin, sa message, Lord. Salamat po, Panginoon, at patuloy na sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong gawain. Father God, hinihingi ko rin, kiniklaim ko rin, Panginoon, ang kagalingan ng aking ubo, Father God. Alam ko po na nililinis mo lang, Panginoon, dahil naka-ready na naman ang aking buhay sa evangelism, sa street preaching, Father God. Lord, salamat po sa napakalaking
pribilehiyo ng paglilingkod po namin. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang kasagutan sa aming buhay, Panginoon. Salamat po ng maraming. Binabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Thank you po mga kapatid. God bless